Isang mapagpalang umaga sa inyo, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. So ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon na mabuting balita ng Panginoong Yesus ay hahanguin po natin sa aklat ng Lucas chapter 14 verse 15 hanggang 24. Brothers and sisters, nais ko po nakapagdumaan po sa inyong mga wall ang mabuting balita ng Panginoong Yesus ay unawain po ninyo hanggat maaari po, tapusin po ninyo ang video upang hindi po masayang yung inyong pinanunood, sapagkat hindi po tayo nanonood ng mabuting balita upang baliwalain lamang natin. Kailangan isabuhay po natin at mangyari po sa buhay natin, sapagkat yan po ang nais ng Diyos, na tayo'y magkamit ng buhay na walang hanggan. So, ang sabi po dito sa ating mabuting balita, narinig ito ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, at sinabi nito kay Jesus, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan sila ang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 paris na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Bagong kasal ako, kaya hindi ako makadadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makipot na daan ng lungsod, at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag, at mga pilay.' Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang iniuutos ninyo, ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa.'" Yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So meron po tayong dalawang kategory po nitong ating mabuting balita ng Panginoon. Ang una po ay paalala sa atin, at yung pangalawa po ay babala at paalala. Sapagkat magkaiba po yung paalala at saka yung babala. Ang layunin ng paalala ay huwag makalimutan ang mga salita at utos ng Panginoon na katulad dito sa mabuting balita natin na nagsasabi ng ganito, "Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa." So ano po ba ang diwa ng lahat ng ito? Yung kasalan, at saka yung handaan, yung piging. Ayan po, ano po ba ang diwa nito? Ang diwa po ng mabuting balitang ito ay naandun po sa Revelation, which is atin pong talalakayin yan ngayon. Yan po yung bagong Jerusalem at yung bagong langit, bagong lupa.
doon po magaganap ang piging na ito. Hindi po literal na piging ito na tinutukoy po dito. Ito po yung pag-iisang dibdib ng Panginoon at yung bagong Jerusalem. Sapagkat yung bagong Jerusalem, bababa mula sa langit, buhat sa Diyos, at gayak na gayak ito na para bang sasalubong ng isang lalaki na ikakasal. So yan po yan, ang kabuuhan po niyan, doon po tayo patungo. Katulad po nung ating mga ninuno, sila man po ay kung ang ating mga ninuno, yung mga Israelita, ay doon sa Kanaan, yung sa lupang pangako ng Diyos sa kanila. Yan po yung pangako sa kanila na kanila dapat papagpahingahan. Pero marami po ang hindi nakarating doon, kaya wag po nating tularan yan. At saka yung tinutukoy po natin dito sa ating mabuting balita na inayayahan itong mga ito at nagdahilan. Kaya mga brothers and sisters, kaya nga mga kapatid, paalala na huwag nating tularan yung mga unang inanyayahan. Sino ba ang unang inanyayahan at naghimagsik sa Diyos? Kaya hindi sila nakapasok at nakapamahinga sa piling ng Diyos. Yung kapahingahan po na tinutukoy dito, doon din po yan sa bagong langit, bagong lupa at yung bagong Jerusalem na bababa mula sa langit buhat sa Diyos. Doon po, ayan po ang hangganan po ng lahat ng ito na ginagawa natin, pakikinig ng mabuting balita, pakikinig ng mga aral ng Diyos. Ayan po yung hangganan natin. Doon po wala ng kamatayan, wala ng pagluha, wala ng sakit, lahat po yan babaguhin po. Lumipas na po ang lahat kapag tayo po ay nakarating doon. Kaya dapat magtagumpay po tayo at maging matatag po tayo sa lahat ng mga pagsubok. Sapagkat hindi po tayo makapapasok doon kung hindi po tayo magiging matatag. Yung mga dinaranas nating mga pagsubok dito sa daigdig na ito, wala po yan, pangsamantala lang po yan. Kailangan natin manalig sa Panginoon na nariyan lamang po naghihintay sa atin na tayo'y tumawag sa Kanya. Huwag po nating intindihin yung mga bagay na yan sa sanlibutan ito. Sapagkat wala pong maidudulot sa atin. Hindi ko po sinasabi na walang halaga sa atin yan. Habang nandito po tayo sa daigdig na ito, mahalaga din po para sa atin yung mga bagay na yan sa sanlibutan. Pero hindi po yan ang makapagdadala sa atin doon patungo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat yan pa nga po ang magpapahamak sa atin, yung mga bagay na yan na sa sanlibutan na yan. Hindi ko po sinasabing hindi natin kailangan yan habang naglalakbay tayo. But, unahin po natin ang Panginoon, ang Diyos. Ibigin po natin siya, pasalamatan natin siya, hindi kung sino-sino po yung pinasasalamatan natin, hindi kung sino-sino po yung mga taong inaangat natin na hindi naman karapat-dapat. Huwag natin pakialaman yan mga kapatid kung tayo po ay nagnanais ng buhay na walang hanggan, mamuhay ayon sa Espiritu. Huwag natin pakialaman yung mga bagay na yan, huwag natin pakialaman yung mga taong na may humahawak dyan. Unawain natin, intindihin po natin yung buhay natin. Hindi po tayo mahililigtas ng sino man. Maaaring mahiligtas tayo dito sa daigdig na ito, yung katawang lupa natin. Pero ang tinutukoy dito sa pangangaral kong ito, sa paghahatid ko sa inyo ng mabuting balita, ay espiritual po ito. Sapagkat kung hindi po tayo magbabagong buhay, hindi natin papalitan yung lumang pagkatao natin, diretso po tayo sa impyerno. Wala po tayong aasahan. Baniwala po kayo, brothers and sisters, kawawa po at sayang lang yung pagod natin. Itingnan nyo nga ngayon, ayoko na sanang banggitin ito, brothers and sisters, sa mga bagay na ito, sapagkat wala naman akong pakialam doon sa mga gumagawa niyan. Ang pakialam ko, yung pinapahanap ng Panginoon na kanyang mga tupa. Ayan po ang pakialam, kailangan nilang marinig ang katotohanan. Itungkol na lamang po sa binyag, may narinig po ako niyan eh. Kapag nabinyagan ka na raw, Kristiyano ka na. Abay, hindi natin, kung babasahin po natin
dito sa aklat ng Roma, yung pagiging Kristiyano, wala pong nagagawa ang mga tao kahit isa po. Ayan po ang katotohanan. Ayoko na sana pong banggitin yan kasi wala naman akong pakialam dyan sa mga yan. Ang pakialam ko yung mga tupa ng Panginoon na pinapahanap sa akin upang marinig nila ang katotohanan. Kaya sinasabi ko po sa inyo, mamaya isa kayo sa mga tupa ng Panginoon na kailangan makapasok sa kulungan, doon sa pastulan. Kaya sinasalita ko po ito. Matamaan man ang matamaan, wala po akong pakialam. Kasi yun ang utos sa akin ng Diyos Sabihin ko ang katotohanan. Yung pagbibinyag na po iyan, gawa lang po ng tao yan. Walang kaugnayan po yan sa Diyos. Sapagkat ang tinutukoy po ng Panginoong Hesus na kailangan tayong mabautismuhan sa pamamagitan ng Espiritu. Nasa aklat ng Juan po iyan. Ito po ang kailangan nating binyag, hindi po yung binyag ng tao. Pakinggan natin dito sa aklat ng Juan, chapter 3, 3 hanggang 7. Ito po ang kailangan natin, yung mga binyag-binyag na yan, gawa lang po ng tao yan, hindi, walang kaugnayan po yan sa Diyos. Maniwala po kayo, walang kaugnayan sa Diyos yan. Nagtaka nga ako kasi siyempre doon tayo na yan yung nakasanayan natin. Pero sa katotohanan po, wala po yan. Gawa lamang po ng tao yan. Kaya na ako po ay naantig po yung puso ko, kawawa po yung mga nakikinig. Sasabihin kapag nabinyagan ka na, isang Kristiyano ka na. Ako nabinyagan ako Hanggang 56 years na wala akong natutunan ng salita ng Diyos. Nabinyagan ako, hindi naman. Nung nakita ko ang ng mga Kristiyano, nahiya po ako sa Diyos. Nag-assume po ako noon na isa rin ako sa mga Kristiyano kasi yun yung itinuro sa atin Kapag nabinyagan ka, Kristiyano ka na. Pero nung nabasa ko po yung tunay na Kristiyano dito sa aklat ng Roma, nahiya po ako sa Diyos. Inaangking ko yung pagiging Kristiyano na wala naman ako nagagawa kahit isa. Ganyan po yan. Hindi ko po sinasabi sa inyo na masama yung sinasabi nila kasi yan ang gusto nila Kailangan lamang po magising po kayo. Muli, inuulit ko po, ayoko na sanang magsalita tungkol dyan. Pero ang turo sa akin ng Panginoon ay tuwirin yung mga mali. Abay, wala naman po sa Biblia. Ang tinutukoy po na bautismo na kailangan natin ay narito po sa aklat ng Juan, chapter 3, 3 hanggang 7, ang sabi dito ng Panginoong Hesus. Sumagot si Hesus, sinasabi ko sa inyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano kung may papanganak na muli ang isang tao? Kung matanda na siya, baka papasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Kapatid, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Wala pong kaugnayan yung pagbibinyag na yan sa utos ng Diyos, sa turo ng Diyos. Ang kailangan po natin na bautismo ay Espiritu. Sapagkat nabautismuhan na po tayo ni Juan Bautista. Nung nabautismuhan po, yung mga ninuno natin, lahat po tayo nabautismuhan na. Nabautismuhan na tayo, kaya ang kailangan natin na bautismo, sinabi na nga po doon sa pag-uumpisa ng Panginoong Hesus Sinabi na ni Juan Bautista na ang Panginoong Hesus ang magbabautismo sa atin sa Espiritu. Kaya wala pong kaugnayan yan. Yung sinasabi na ano lang yung puso ko. Nung narinig ko, Kristiyano kayo kapag kayo'y nabautismo na, nabinyagan na. Panluloko po yan mga kapatid. Hindi kayo magiging Kristiyano. Tingnan ninyo, ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak ng muli. Lahat kailangang ipanganak ng muli, hindi sa binyag. Sa Espiritu po.
Yan po yung tinutukoy dyan. Kaya na ano po ako nung narinig ko nung kanina lang yata. Kapag nabinyagan ika kayo, Kristiyano na kayo. Abay, hindi naiintindihan ng mga taong ito nangangaral yung sinasabi dito sa aklat ng Roma. Ano ba ang sinasabi dito kung paano tayo magiging Kristiyano? Abay, nandito po yan eh. Ni isa wala po tayong nagagawa. Tapos sasabihin, mabinyagan ng Kristiyano na. Sabi lang po ng tao yan. Pero walang kaugnayan po yan sa Diyos. Dito po ako naaantig yung puso ko sa mga taong maliligaw. Yung mga gumagawa niyan, wala na po akong pakialam kasi yun na talaga yung gawain nila. Hindi na mababago yun. Nakatakda na po sa kanila yan eh. Darating nga ang panahon yan, pangangaral nila yan, yung mga bulaklak ng mani, bulaklak ng saging, nawawala na po yan sa kanila yung salita ng Diyos. Kukunin ng Diyos yan sa kanila. Kasi nga, nasusulat sa aklat ng Mateo ang wala ay aalisan. Ang meron, dadagdagan pa. Ayan po yan. Kaya itong mga nagpapahayag na ito ng puro kasinungalingan, hindi naman lahat. Meron naman sila sinasabing totoo, pero karamihan yung kasinungalingan. Niloloko lamang po tayo para wag tayong humiwalay. Kapatid, panahon na po, hindi kayo mahililigtas ng mga nagsasalita. Kahit ako naman po, hindi ko kayo mahililigtas kung sa akin kayo maniniwala. Pero kung maniniwala kayo sa salita ng Panginoon na hinahatid ko sa inyo, maliligtas mo kayo. Ang Panginoon ang naghahatid po niyan sa pamagitan ko lang. Hindi kayo maliligtas sa akin, brothers and sisters. Ganon din naman doon sa mga nangangaral na yun na puro kasinungalingan. Sabihin ba naman kapag ikaw kay nabinyagan na Kristiyano ka na, ganyan din po ako Tuwang-tuwa ko noon, ako'y Kristiyano. Kasi nabinyagan na ako. Pero nung tingnan ko po dito sa aklat ng kasulatan, ng banal na kasulatan ng tunay na Kristiyano, nahiya po ako sa Diyos. Ni isa wala po nagagawang tao dito. Kaya wag po natin bubulahin yung mga tao. Ipangaral nyo yung totoong salita ng Diyos, hindi yung ginagamitan ninyo ng katusuhan. Ayan ang sabi dito, yung bilang ayan, pamumuhay Kristiyano. Pakinggan po ninyo. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Banal at kalugod-lugod. Tapos sasabihin mo na binyagan ka, Kristiyano ka na. Hindi na kayo nahiya sa Diyos. Ginagamit ninyo ang salita ng Diyos. Kawawa po yung mga tao. Okay lang po magsabi kayo ng katotohanan. Yung totoo. Ituro ninyo kung paano ang buhay Kristiyano, kung paano lalakad upang maging Kristiyano. Hindi na binyagan ka na, Kristiyano ka na. Ituro ninyo, yun ang magandang pamamaraan. Hindi gagawa kayo ng kasinungalingan. Ituro ninyo paano maging Kristiyano, anong dapat gawin, anong mga hakbang, ano ang dapat alisin sa buhay para maging Kristiyano. Yan ang ituro nyo, hindi yung nabinyagan ka na, Kristiyano ka na. Maria Joseph, mahiya kayo sa Diyos. Yung mga gumagawa niyan, hindi po ako nagagalit. Nagtutuwid lamang po ako. Kung gusto ninyong mamuhay na may kabanalan, tumanggap po kayo ng pagtutuwid. Ayan napakalinaw po yan kung paano tayo maging Kristiyano. Pamumuhay Kristiyano. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Meron bang Kristiyano na naandun sa mamamatay tao, maglalasing, magnanakaw? Yan bang Kristiyano? Sabi nga, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito Tapos yung ituturo pa yung mga
bagay pa dito sa daigdig na ito, sa mundong ito. Anong matututunan ng mga tao? Ituro ninyo kung ano ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ituro ninyo kung paano makakarating ang tao sa kaharian ng Diyos. Hindi yung kung ano-ano mga pinagbabanggit ninyo. Nakakaano po nag-aalab po ang puso ko sa mga taong kawawa yung mga nakakarinig. Palibasa walang alam sa salita ng Diyos, yung mga naririnig, okay lang sa kanila. Basta sa inyo ang bagsak niyan, mga kapatid. So yung naman po, hindi ko mapigilan yung sarili ko, yung puso ko na mag-alab. Sapagkat maling turo po, nabinyagang ka lang, Kristiyano ka na. Basahin nga dito sa aklat ng Roma, chapter 12, 1 hanggang mga sumusunod. Kung paano tayo maging Kristiyano, kung ano ang ginagawa ng isang Kristiyano. Sabi nga dito huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang malaman natin ang kalooban ng Diyos. Ayan dapat ang itinuturo, mga kapatid. Hindi yung mabinyagang ka lang, Kristiyano ka na. Mabuti na lang, nakalaya po ako sa pagkaloko sa akin ng ganyan. Proud na proud ako noon Kristiyano ako kasi nabinyagan na ako Pero sa Diyos pala, walang kaugnayan. Ayun, basahin ninyo dito. Sabihin niyo, sinisiraan. Basahin ninyo sa aklat ng Roma, chapter 12, 1 to the following. Kung paano mamuhay ang isang Kristiyano. Kahit isa, wala tayong nagagawa Nandiyan pa rin tayo sa makamundo. Nandiyan pa rin yung tismisan. Nandiyan pa rin yung siraan ng kapwa. Paninira, pagkabahabahagi. Abay, Kristiyano ba yan? Sinasabi nga, huwag kayong umayon sa takbo ng daig ng mundong ito Di ba? Ituro po ninyo yung katotohanan, hindi yung gagamitan ninyo ng katusuhan. Kaya mga kapatid, paalala na huwag nating tularan yang mga unang inanyayahan. Sino ba ang unang inanyayahan? At naghimagsik sa Diyos. Kaya hindi sila nakapasok at nakapamahinga sa piling ng Diyos. Pakinggan natin sa aklat ng Hebreo, chapter 3:16. Sino ang naghimagsik sa Diyos? Bagamat narinig ang kanyang tinig. Hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? Yun po, yung mga ninuno natin. Inilabas lahat yun ni Moises doon sa Ehipto, sa pagkaalipin sa Ehipto. Tapos dadalhin pa natin hanggang ngayon yung kaugalian. Nagganda matay nga sa ilang yun Kaya hindi sila nakapasok doon sa pangakong lupa sa kanila, which is sa Kanaan. Hanggang ngayon pa ba gagayahin pa natin yan, i-adapt pa natin yung kaugalian ng mga ninuno natin na hindi nakapasok. Hindi rin tayo makapapasok doon sa bagong langit, bagong lupa, bagong Jerusalem. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Sino yung hindi nakatikim? Yung naganda matay doon sa ilang na mga ninuno natin, mga Israelita. Hanggang ngayon pa ba, dadalhin pa natin yan? A-adapt pa natin yan? Kawawa tayo. Kaya magbagong buhay po tayo, iwanan natin yung mga na-adapt natin yung kaugalian na yan. Na-adapt natin sa mga ninuno natin. Ayan sila yung inanyayahan sila yung tinutukoy dito. Parable po kasi ito. Talinghaga. Yung unang mga inanyayahan, ito po yung mga ninuno natin. Narinig nila ang mabuting balita pero hindi nila sinunod. Naghimagsik sila. Ayan naghimagsik sa Diyos bagamat narinig ang kanyang tinig. Hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moses sa Ehipto? Yan po yan, paalala po sa atin ang mabuting balitang ito upang huwag na po nating gayahin
itong mga unang inanyayahan na hindi sila umatin, according dito sa ating mabuting balita, nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, "Halina kayo, handa na ang lahat." Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, "Nakabili ako ng bukid. Kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanin sa akin." Sinabi ng isa, "Nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin." Sinabi naman ng isa pa, "Bagong kasal ako, kaya hindi ako makadadalo." Huwag na po nating tularan ito. Ito po yung mga unang inanyayahan, kaya hindi po sila nakapasok. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? "Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa." Saan ba yung handa na ito? Yun po yun, yung pagdadalhan sa atin. Bagong langit, bagong lupa, bagong Jerusalem. Doon po magaganap yung piging na yun. Yung mga napapakinggan po natin na mabuting balita ngayon, ito'y paghahanda po natin upang pagdating ng panahon, pagdating ng Panginoong Hesus, makasabay po tayo sa Kanya, makasama tayo sa Kanya. Hindi ko sinabi na sasama tayo, makasama. Kung pwede tayong isama, kung katulad yan, inaanyayahan tayo sa isang handaan, sa isang piging, hindi po literal ito. Ito po yung pagtitipon, makikinig ng salita ng Diyos, isabuhay ang mga aral niya. Yan po yung piging na tinutukoy dito, hindi po literal yan. Isabuhay yung mga aral ng Panginoon upang makapasok po tayo doon sa kasalang ito. Binibigyan po tayo ng babala. Paalala, ang sabi nga dito, hindi po pananakot. Katulad nung sinasabi ng iba, nananakot daw po. Kapatid, hindi kailangan manakot ng Diyos sapagkat ginagawa niya kung ano ang sinasabi niya, ginagawa niya. Lahat ng nasusulat po sa banal na kasulatan, binibigyan po tayo ng babala upang hindi tayo mapahamak. Pakinggan natin ang babala. Magkaiba po ang layunin ng babala at yung paalala. Ang layunin ng paalala ay huwag makalimutan ang mga salita at utos ng Panginoon na katulad dito. Ayan po. Huwag natin makalimutan. Ayan po ang layunin ng paalala. Ang mga linabas sa Ehipto. Ayan, paalala. "Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalaan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ng Diyos na buhay." Paalala po sa atin yan. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sino man sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan. Kasi wala po nagpapaalala sa atin, mahabang panahon po na walang nagpapaalala. Kaya nagkandaligaw-ligaw na po tayong lahat. Ayun, katulad po, nung nagtatanong po sa akin, sabi ng ganon, ibig sabihin, naligaw ka rin. Kapatid, lahat po tayo, kapag sinabing lahat, walang exempted doon. Pati po ako, mahabang panahon po akong naligaw. Almost 50 years na akong naligaw. Kaya ang pasalamat ko sa Diyos sapagkat kinuha niya po ako, hinango niya ako doon sa pagkakaligaw ko. At ngayon nagtuturo at nagsishare ako ng salita ng Panginoon. Lahat po tayo naligaw, pati po ako. Walang exempted sa atin noon. Pero ipagpasalamat natin kapag tayo po ay hinango ng Diyos doon sa pagkaaligaw natin. Ayan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo, kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Kasama tayo doon sa kasalan. Kung tayo ay magiging matatag hanggang wakas sa pananalig sa Panginoon. Kaya't gaya ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, tulad ng naghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Dooy tinukso ako at sinubok,
ng inyong mga magulang. Sabi ng Diyos, gayong nakita nila ang mga ginagawa ko sa loob ng 40 taon, ganyan din po tayo ngayon. Nakita na po natin ang kabutihan ng Diyos, nakita na po natin yung mga ginagawa niyang kabutihan sa atin, ngunit nagiging bulag pa rin tayo at ayaw nating sumunod sa kanyang panawagan. Katulad dito sa ating ebanghelyo, nagdahilan pa sila na bagong nakabili siya ng bukid, yung isa naman bagong kasal, yung isa naman nakabili ng 5 pares na baka. Nasaan ng katarungan doon na tayo nag-a-assume na tayo'y banal, pero panawagan ayaw tayong sumunod, ayaw natin pakinggan ang tinig ng Diyos. Paano po tayo nan makapapasok doon sa bagong lupa, bagong langit, at bagong Jerusalem? Yan po ang hantungan ng lahat ng ito na ginagawa natin dito sa daigdig na ito kung matulad po tayo doon sa ating mga ninuno sa mga Israelita na yon, na hindi nakarating doon sa lupang pangako sa kanila, kawawa po tayo. Na andun na sila sa ilang